Sinara ng Iran ang Strait of Hormuz. Wala pa yang 24 oras mula nang buksan nilang naturang strait o kipot para sa mga commercial vessel. Idinihila ng Iranian authorities ang patuloy anilang blockade o pagharang ng Amerika sa mga pantalan ng Iran. Tinawag ng Islamic Revolutionary Guard Corps ang pagharang ng Amerika na acts of piracy at maritime theft. Dahil daw rito, kaya ilalagay na nila sa strict engagement at control ng militar ang Strait of Hormuz hanggat hindi itigil ng Amerika ang pagharang sa mga barko ng Iran. 3 barko ang nasampulan sa muling pagsasara ng Iran sa Strait of Hormuz. Kabilang dito ang 2 Indian vessel na pinagbabaril ng tropa ng Tehran at siningil pa umano ng bayad para sa security, safety, and environmental protection services. Pinaputukan din ang tanker ng United Kingdom na nilapitan pa ng 2 gunboat ng Iran. Katwiran ng Iran, muli nilang isinara ang Strait of Hormuz dahil patuloy pa rin hinaharang ng Amerika ang negosyo sa kanilang mga pantalan na paglabag sa ceasefire. Pero giit ni US President Donald Trump, hindi uubra ang pambablackmail na ito ng Iran. Mananatili anya ang naval blockade ng Amerika sa mga pantalan ng Iran hanggang matapos ang 2 linggong ceasefire. US forces isinara ang Strait of Hormuz para sa mga oil tanker ng Iran. Lalong umiinit ang tension sa pagitan ng United States at Iran. At ang sentro ng lahat ng ito ay ang isa sa pinakamahalagang oil route sa buong mundo, ang Strait of Hormuz. Nag-deploy ang Amerika ng mga warship, kabilang ang guided missile destroyers sa mismong Strait of Hormuz. Layunin nitong bantayan ang lugar, alisin ang mga banta tulad ng sea mines, at kontrolin ang galaw ng mga sasakyang dagat na dumadaan sa kipot. Kasabay nito, naglabas ng matinding babala ang Iranian Revolutionary Guard. Ayon sa kanila, ang lahat ng barko ay dapat lumayo ng hindi bababa sa 10 miles mula sa mga puwersa ng Amerika at anumang lalabag ay maaaring targetin ng walang babala. Sa kabila ng tumitinding tension, nanatiling nakaalerto ang mga puwersa ng US. Nag-deploy pa sila ng mga helicopter bilang suporta sa kanilang mga destroyer, lalo na sa masikip at kritikal na bahagi ng kipot kung saan pinakamadaling magkaroon ng insidente. Ngunit sa halip na umatras, mas lalo pang pinaigting ng Amerika ang kanilang hakbang. Inanunsyo ni Donald Trump ang pagpapatupad ng isang all-in, all-out blockade laban sa Iran. Isang hakbang na naglalayong putulin ang kakayahan ng Iran na kumita mula sa pagbebenta ng langis sa international market. Sa ilalim ng blockade na ito, haharangin ng US ang mga oil tanker ng Iran, pati na ang tinatawag na shadow fleet o mga barkong nagtatago ng kanilang tunay na destinasyon upang makaiwas sa sanctions. Sa kabilang panig, iginiit ng Iran na sila pa rin ang may control sa Strait of Hormuz at hindi nila hahayaan na maagaw ito ng puwersa ng Amerika. Para sa kanila, ang mga banta ng US ay walang epekto at kung kinakailangan, handa silang lumaban ng buong puwersa upang ipagtanggol ang kanilang soberanya. Habang patuloy ang ganitong palitan ng babala, lalo pang tumataas ang panganib ng isang direktang sagupaan. Ayon sa mga ulat, ang puwersa ng Amerika sa rehiyon ay naka-lock and loaded, handang magsagawa ng opensiba anumang oras. Samantala ang Iran ay nagsasagawa rin ng paghahanda kabilang ang pag-secure ng kanilang mga missile at underground facilities bilang paghahanda sa posibleng pag-atake. Ang sitwasyong ito ay hindi lamang simpleng tensyon ng dalawang bansa. Malaki ang epekto nito sa pandaigdigang ekonomiya, lalo na sa supply ng langis. Kapag lumala ang sitwasyon at tuluyang naapektuhan ang daloy ng langis sa Strait of Hormuz, maaaring tumaas ang presyo ng langis at maapektuhan ang maraming bansa sa buong mundo. Ito na ba ang simula ng isang matinding digmaan? China nakiusap sa Amerika na padaanin ang kanilang mga tanker sa Hormuz. Lumalala ngayon ang tension hindi lamang sa pagitan ng United States at Iran, kundi pati na rin sa China matapos ang pagpapatupad ng blockade sa Strait of Hormuz. Dahil sa hakbang na ito ng Amerika, hindi lamang Iran ang naapektuhan kundi maging ang China na isa sa pinakamalaking bumibili ng langis ng Iran. Sa halip na magbanta, isang kakaibang hakbang ang ginawa ng China. Nanawagan ito sa Amerika na payagan ang kanilang mga oil tanker na makadaan sa Strait of Hormuz, lalo na ang mga may kargang langis mula at papunta sa Iran. Ayon sa China, ang kanilang mga barko ay may lehitimong kasunduan sa Iran pagdating sa kalakalan at enerhiya, kaya dapat umano itong igalang. Ngunit para sa Amerika, ang blockade na ito ay bahagi ng mas malaking estratehiya. Ayon sa opisyal ng US, layunin nitong hindi lamang pahinain ang ekonomiya ng Iran, kundi pati na rin ang China na patuloy na nakikipagkalakalan sa Iran at umano'y sumusuporta rito sa iba't ibang paraan. Sa katunayan, sa mga unang oras pa lamang ng pagpapatupad ng blockade,
may mga Chinese oil tanker na agad na hindi nakadaan sa Strait of Hormuz. Isang senyales na epektibo ang kontrol ng Amerika sa lugar. Dahil dito, sunod-sunod ang naging reaksyon ng mga opisyal ng China. Ayon sa kanilang Ministry of Foreign Affairs, ang Strait of Hormuz ay isang critical na ruta para sa pandaigdigang kalakalan at supply ng enerhiya. Kaya ang anumang pagharang dito ay maaaring magdulot ng malaking epekto hindi lamang sa rehiyon kundi sa buong mundo. Idinagdag pa ng China na ang ginagawa ng Amerika ay maaaring lumabag sa international law at magdulot ng panganib sa pandaigdigang merkado. Sa kabila nito, nananatiling matatag ang posisyon ng Amerika. Ayon sa ilang analyst, ang blockade na ito ay hindi lamang simpleng hakbang laban sa Iran, kundi isang estratehikong galaw laban sa China. Layunin nitong putulin ang daloy ng langis na umaabot sa China at magdulot ng pressure sa ekonomiya nito. Kasabay nito, may mga ulat na maaaring sinadya ng Amerika ang timing ng blockade upang ilagay sa alanganin ng China, lalo na sa gitna ng umiinit na relasyon ng dalawang bansa sa iba't ibang issue sa buong mundo. Gagalaw na ba ang China dahil apektado na rin sila? O tutulong na lang muna sa Iran? Russia nagbabala sa Amerika, apektado na sa Hormuz. Naglabas ng babala ang Russia laban sa United States kaugnay sa lumalalang tension sa Strait of Hormuz. Ayon sa Kremlin, ang ginagawang blockade ng Amerika laban sa Iran ay baaring magdulot ng seryosong epekto sa pandaigdigang ekonomiya. Sinabi ng tagapagsalita ng Kremlin na si Dmitry Peskov na ang pagharang sa mga daungan at baybayin ng Iran ay halos tiyak na makakaapekto sa global markets. Bagamat limitado ang kanyang detalye, malinaw ang babala. Ang sitwasyon ay maaaring lumala at makaapekto sa buong mundo. Dagdag pa niya, umaasa ang Russia na hindi ito hahantong sa isang armadong digmaan sa pagitan ng US at Iran. Ang babalang ito ay kasunod ng pagpapatupad ng Amerika ng blockade matapos ang deadline na itinakda ni Donald Trump. Sa ilalim ng hakbang na ito, hinaharang ng US ang mga barkong papasok at palabas ng Iran. Isang galaw na maaaring magbawas ng malaking bahagi ng supply ng langis sa pandaigdigang merkado. Layunin ng Amerika na putulin ang kita ng Iran mula sa langis habang pinapalakas nito ang sarili nitong produksyon ng enerhiya. Sa gitna ng tumitinding tensyon, nag-alok din ang Russia ng posibleng solusyon. Ayon sa mga ulat, handa umano ang Moscow na kontrolin ang enriched uranium ng Iran bilang bahagi ng isang kasunduang pangkapayapaan. Ang panukalang ito ay mula kay Vladimir Putin, ngunit sa ngayon ay wala pang konkretong aksyon mula sa magkabilang panig. Mas pinaigting pa ng Amerika ang control ang mga daungan sa Hormuz. Ngunit nagbabala ang Iran na kung aatakihin ang kanilang mga daungan, maaari silang gumanti at targetin ang mga ports sa Persian Gulf at Sea of Oman. Kasabay nito, mabilis ang pagdami ng puwersa ng Amerika sa rehiyon. May mga ulat na nagpadala ang US ng karagdagang warplanes, tropa, at mga paratroopers na handa para sa posibleng operasyon sa lupa. Mayroon ding mga aircraft na nakaposisyon upang suportahan ang posibleng airstrikes anumang oras. Samantala nanindigan ang Iran na hindi sila uurong at handang lumaban kung kinakailangan. Sasali na nga ba ang Russia sa tension na ito? Kaya ba nila ang Amerika?